Mga experience mo sa singalong na hindi mo makakalimutan? Yung masabihan ako ng lutang ka. Sino nagsabi sa'yo na lutang? Nag-walk out ako noon. Tapos hindi nila alam saan ako nagpunta. Pero nabangga ako, hit and run. Nung hindi na tayo nagkikita, ano ang nangyari sa karir mo? Doon pa naman sinasabi ko na sa sarili ko, siguro darating ang panahon, may iba yung ikot ng mundo. Pero alam mo pa, isa pang nakikita ko dun sa mga, hindi lang sa bago, sa luma meron din ito. Lima sila, blendingan sila. Dalawang boses lang yung narinig ko. Hoy, second voice, lahat nag-melody. Tapos in-octave yung melody, 3 voices yon. Alam mo, ang tingin ko talaga sa mga kasamahan ko yung iba, try hard. Siguro aware ka naman na marami nakaka-misinterpret sa'yo na masyado kang seryoso. Hindi ko naman pinansin kasi he's nothing. They're nothing. Paano ka nga andar? Magaling ka? O di mag-isa ka mag-set? Dead na ang nega, dead na ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, ako, another na kasamahan po natin noong unang panahon pa. Nandito po ako sa bahay niya. Ladies and gentlemen, the one and only, the unforgettable, yes, Ferdy Bernal! Thank you, Romel, for having me finally. Eto na. Eto na, sabay-sabay po natin kilalanin kung sino po si Ferdy Bernal. Panoorin niyo po muna ito. Eto na ang ating Doble Karaoke Mega Grand Finalist number 2, Ferdy Bernal. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable. That's why, darling, it's incredible. That's someone so unforgettable. Ayan, natatandaan niyo, diba? May recall ka agad, diba? Siya yun talagang pinag-usapan ng bonggang-bongga nung kapanahunan po niyang unforgettable na yan. Yan yung doble kara ng Magandang Tanghali Bayan. Kami yung first batch. Eto, dito unang sumabog ang pangalan mo. Yes. Diba? At malaki ang kinita nito. Yes, buong Pilipinas yata nakapunta to. Ang galing! Pero bago yun mga kaibigan, pag-usapan po natin kung paano nagsimula ang isang Ferdy Bernal. Yes, paano ba nagsimula si Ferdy Bernal? Sa kantahan muna. Well, mahilig talaga ako kumanta noon pa. Hindi ko akalaing magiging stand-up comedian. Hindi ko inisip yon. Siyempre, as I grow, nasa banda ako, nagsasolo ko minsan, nasa abroad ako. Punta na naman ako sa music box, tapos nakita ko ni Sunny Pinka. Sabi, pwede ka ba sa Friday? Ganun na kaagad. Agad-agad? Oo. Tapos ang cassette ko yata kaagad, si Chocolate. Ang galing. Oo. Ay, sumlakit na wow, Chocolate. Sa Chocolate. Pero, dati po siyang nag-abroad na. Yes. Oo. Japan, alam mo yan. Ay, dati ka nag-Japan. Yes, sino ba hindi? Pero di ba natatapos mo yung studies mo? Yes, doon kasi ako nag-aaral. At the same time, kailangan ko rin namang kumita. Hindi naman libre yung pag-aaral. Kaya sumisegue ako sa banda. Sa Japan yan? Sa Japan. Nag-host rin ako ng konti. Mga anong year yan? Ako po, malalaman na nila. I started from 1988. 1988? Third year college ako noon eh. Iniwan ko yung BS Architecture FEU. Then nag-pursue ako ng career sa Japan sana. Hindi ko na lang tinapos, malungkot. Na-homesick ako kasi yung pinsan ko wala, hindi ko nakasama. Dapat dalawa kami, tuloy-tuloy eh. Pero naging talent ka na lang doon? Naging talent din. Nag-manage din ako ng lugar. Siyempre gumaganon ka doon, di ba? Mga ilan taon ka nag-Japan no? Ito po yung kasagsagan ng Japan dati. Yes, 5 years. After 5 years dun sa Japan, nagpasya ka na dito sa Pilipinas na manatili. Yes. At ito na yung pagpasok mo sa music box. Hindi pa. Ay. 1993 yan eh. So nag-wait muna ako ng mga 1 year kasi pinasok ako
ako sa Manila Electric Company. That's Meralco. My kuya is also from the office of Meralco. Marunong ako sa drafting. Architecture ako, di ba? So, nag-try. 1 year lang naman. Contractual yun. Hindi mo na-enjoy. May offer uli ang abroad eh. Hindi mo na pahindihan kasi laki ng kita talaga ng abroad. Nagsabay yung music box tsaka yung abroad. Nagsabay siya. So, pagkatapos ko ng 2 salang sa music box, that was 1994. 1995 February lalabas na ako ng bansa. Saan ka pupunta nito? Malaysia. Kuala Lumpur ako. Wow! Ilang taong ka sa Kuala Lumpur? 1 taon Kuala Lumpur, then 1 year sa Penang, Malaysia. Iba siya, no? Makikilala po natin si Ferdy Bell. Marami kami pinag-usapan, no? Pero yung mga nakaraan hindi. Ngayon lang po sa vlog ko para sabay-sabay nating makilala si Ferdy Bell. Pagkatapos nung abroad mo, syempre ang daming pera, no? Kasi dati po kasi yung mga nag-abroad talagang in demand yan, mga singers, band, di ba? Sumikat yung grupo ko sa Malaysia. Yeah, 3 kami. Isang Filipino, tapos Bea Crescini. Kakilala na Bea. Kapatid siya ng isang napakagaling na impersonators na sa Germany naman siya kilala. International. So, yun. Tapos may kasama kami isang Singaporean. Then Singaporean din yung manager namin sa Malaysia. O, tingnan niyo po. Foreigner ang nagmamanage sa grupo nila. Pagkatapos ang abroad mo, di ba uuwi kami ng Pilipinas? balik-balik lang. Hindi ako tumitigil. Nagsiset ako sa mga sing-along. Saan ka una nag-set dito sa Pilipinas ng sing-along? Sa Taytay nagtatago ako noon eh. Nahihiya ako pag may kilala ako. Gusto ko wala akong kilala. Bakit? Pagka minsan gusto pumunta ng nanay at tatay ko, sasabihin ko, muna kayo pumunta. Nahihiya ako. Kasi hindi pa malakas ang loob ko noon. confused ka pa, no? Nako-confuse ako. Pati yung personality. Hindi, saka yung movements ko mauubos. Mapipigilan ko eh. Ay, nako, ito po. Speaking of movements, panoorin po niya siya mag-perform. Kaya sinasabi niya, ayaw niyang manood muna sa kanyang pamilya niya. Kasi yung mga galawan niya, panoorin po natin. Confused pa siguro siya noon, hindi ka pa umaamin totally. Hindi pa. Meron namang nakakaalam. Siyempre dumadaan naman tayo sa Oo, meron talaga. Pero kasi minsan meron tayong mga bagay-bagay na alam na siguro nila yan, pero... Oo, matik na yon. Instinct yan, pero iba yung nasabi mo talaga, di ba? Sa bagay. Pero alam mo yung during my concert sa Laugh Line, kajuwat ko tatay ko. Alam mo suot ko? Gown! Ay, natatandaan ko yan. Eto, panoorin po niyo yan. Panoorin niyo po yan. Pinalakpakan ng tatay ko doon. Nakadalawang song siya. Proud na proud ako sa tatay ko, syempre. Kami Sumalangit nawa. kumakanta talaga ang tatay mo, Yes, di ba? he won Student Canteen 1970-something. 76-77. Champion ang kantahan. He's the Kaya Tony Bennett of the Philippines. Alam mo, nakakatuwa lang kasi po ito si Ferdy. Matagal po kayo magkasama nito. Siguro halos sabay-sabay kami nagsimula ito. Sa iba-ibang bar po kami. Nagtagpo-tagpo lang po kami sa music box. Diyan na tayo nagdalaga. Ngayon ko lang po sasabihin sa kanya harapan. Si Ferdy po, sa grupo namin, siya po yung pinakamanang. Yung hindi po siya nakikisali sa kalokohan namin. Senior kasi po siya. Talagang binabayaran siya para kumanta. Hindi po siya binabayaran para magpatawa. Yun po ang training niya. Kaya nung napasama siya sa amin, parang, ba't itong mga baklad to? Binababo yung, ay ganun po siya. Nawiwiro sa akin, pero wala kayong magawa kasi pagdating po sa kantahan, siya naman po talagang aasahan namin. Pero, paano mo kami na-handle noon? Kasi ganti yan. Ako rin naman nagmula sa hindi ko rin alam yung gagawin ko muna
na eh. Hanggang sa nasanay ako. Minsan nagsasawa rin akong gawin. Pero syempre, maganda rin yung nakikita ko kasi merong pagkakaiba-iba. Wala tayong pare-pareho. Hindi Dati. yung boses ko ito. Di ba nagbabossesan tayo? Yan po, mahilig po siya yan. Siyempre, parang mamasang na, okay, ito boses mo, ito boss. Alam mo, wala kang magawa kasi Behind lang yan ha. Hindi ako yung showy na papakita ko pa sa tao na dito ka. Yung ba kasi ginagawa ng katatawanan yun. Pero ako behind lang, pero ang bibilis ng tenga nila. Ito yung note mo, dito ka. Ganun po siya. Siya po yung pinakaseryoso talaga as in. Kaya lang, nahahaluan namin siya ng katarantuduhan. Kaya siguro nung nagkataon na, wala na siyang magawa sa katarantuduhan, nakidrive niya siya sa Sabi amin. nga nila, if we can't beat them, join them. There's something good naman dun around that. Siguro nga, naging unfair din naman ako sa inyo, no? Oo. Totoo. Dumating kasi sa punto po, mga kachika, talagang, si Ferdy, seryoso yan. Ayaw niya na mga ganyan-ganyan. Gusto ko kasi nga ipinag-perfect lang yung mga... Oo. Siya po, madalas ko siyang kagrupo. Pero ito na. Matagal po kasi kami hindi nagkita ni Ferdy. Super tagal. Kailan ulit tayo nagsama? 2008 pa ba? 2007? Basta ganun po ang tagal. Mga ganun, di ba? Oo. Pero nakikita-kita pa rin kita. Oo. Okay, hello, ganun lang. Tapos minsan sa Facebook lang. Nung hindi na tayo nagkikita, ano ang nangyari sa karir mo? Well, nagstay ako dun sa Punchline, sa Last Line, sa 22nd Street din. Sa 22nd Street naman, nawala ako dun kasi ako yung umalis. Oo, meron kasi kung Bakit ka umalis? hindi nagustuhan. Diba sabi mo nga kanina na kailangan mag-blend? Yun ang importante. Kahit anong gawin ko, hindi bumablend sa akin. Hindi ka nila. Pinipilit ko nang mag-blend. Ayaw. Para professional na lang usapan, sa iba na lang ako sa set. Kinain na ako ng Punchline lahat. Last Line, Metro. Pero sayang din yun kasi napakalapit po sa kanya. Oo, tsaka tayo nag-open nun, di ba? Tayo. Tandaan ko yan. Tapos yung mga anniversaries, ilang anniversaries din yan. Hanggang lumipat tayo sa bago, ang laki-laki, di ba? Correct. Siguro aware ka naman na marami nakaka-misinterpret sa'yo na masyado kang seryoso. Sasabihin ko po sa kanya, hindi po siya typical na katulad namin na, okay na yan. Si Ferdy po, napaka-perfectionist po niya. Pwede sa akin yung putyo-putyo lang yung gagawin. Ganon. Kami, syempre, kasi nga po, aware ka doon. Well, kailangan ko siguro kasing lunukin lang yun. Kasi para sa atin lahat yun eh. Di ba? Well, may mali yun. Siyempre, may mga negative vibes siyang binibigay. Pero at the end of the day, production natin yun eh. Di ba? Tsaka minsan ang cute din tignan eh. Oh, kita mo, sumasayaw siya ng gano'n. Minsan nagko-choreograph ako, di ba? Sing and dance kasi siya. Alam mo, nung dating nangyayari sa amin yun, mga araw na yun, mga bago-baguhan kami, naiirita po talaga kami. Pero, lumabas po ang mga araw na, ay, tama yun. Kasi pag walang nagsiseryoso sa atin, panay kagaguhan ang ginagawa namin. Magkakamukha na tayong lahat sa stage. Totoo. Kaya nag-iba-iba po kami ng mga faces doon. Kaya pag pinagsama-sama kami, kumpleto po yung mapapanood. Nararamdaman mo ba, ako yung nagbabalance ng... Tapos minsan, ang ayoko lang nagaganap talaga yung pag nalilate yung talent. Ay, totoo. Iba yung pakiramdam ko, parang umuusok ako kagad. Actually, yan din ang I hate na hate. Ang yabang naman ito, nagpapalate. Bakit? Malate man ako, talagang may nangyari sa akin. Bawa, naflatan ako, ganun na lang yung nangyari, masyadong malakas yung ulan. Ay, yung undo hindi ako pumasok, syempre. Nakakatuwa nung tinawagan pa ako ng Punchline. Sabi, magsaset ka ba? Ha? Sabi ko, nanood ba kayo ng news? Maiyak-iyak na nga ako nun. Diba ang sarap ng pakiramdam? Yung special na special ka doon sa pinagtatrabuhan mo. True. Diba? True. Hinahanap ka, pag nasaan ka na, nasaan ka na, kasi mamaya na kayo magsimula, parating na siya. Diba yung may mga may mga ganun. Hindi nag-uumpisa hanggat wala ka. Kaya thankful tayo talaga sa Punchline Lapline na napakabait sa atin ng mga may-ari. Pero alam mo, minsan dumarating ako doon, minsan ako na yung nahihiya. Kasi minsan, delayed naman yung dating ng tao. Alas 10 na pala, dadaldalan pa kami sa dressing room. Sisigawan ngayon tong si Miss alas 10 na. Umpisa. Tahimik lang ako. Ewan ko, hindi ako nasisigawan. Responsible ka kasi. Dapat nga, sabi na, first, naku, isa ka pa. Hindi pa ako nakarinig ng gano'n. Kasi nga, ikaw nga yung manang-manang sa grupo, diba? Talaga. Saan ka pa pala nag-perform? Marami itong mga after ko na mag-Punchline. After mag-Punchline. Isa doon yung Chef John's dito sa Marcos Highway. Kung saan, chef talaga siya na naging business partner ko during the pandemic. Yun. Tapos, meron akong pinagsasetan na parang Japan naman na style. Dito din sa may Marcos Highway. Katapat lang ng Chef John's. Tapos, napunta ako ng 2015. Ang tawag dun sa bar. Taga-Meralco din dati yun. Yung may-ari nun. Si Boss Odi. Hi. Ayun. Marami. Meron kay Ren Santos. Kay Milet Santos. Meron din. Naging boss ko yung mga yun. Halos lahat napasukan niyang bar. Maliit, may pangalan. Basta lahat, pasok niya talaga yan. Tapos nagkaroon ng pandemic. Kamusta ka? Ay, nako talaga naman. Baliw-baliwan naman tayong lahat siguro noon. Akala ko, it will be the end of the world na. Parang kumbaga, nakakarinig ako sa paligid ng kayo man na yung gusto mong gawin kasi parang gano'n na nga ang kainit natin lahat. Pero syempre, nagtiting ka pa rin sa future. Kailangan mag-save, blah, 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 blah. Wala ka naman trabaho nga. Ano magagawa ko? Di ba? Wala. At
nakakalungkot, talagang wala lahat. Talaga namang hindi na ako bumibili ng mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan. At the end of the day, tatapon ko lang. Dati kung ilan ang sapatos ko, no, hanggat hindi sira yan at hindi kailangan. Pero dati, di ba? Grabe. Super tear na talaga siya. Made talaga hanggang paa. Araw-araw. Hindi, pero syempre, sabi nga nila, Mamu, di ba? Hi, Mamu, maging dapat komportable. Oo. Yun ang comfort ko yung nakaganon ako ng konti, yun ang nagbibigay sa akin ng tindig sa stage. Pag pinag-rubber shoes mo ako sa stage, wala. Nakatakong talaga. Girl. Ano siya? Pero so far, alam mo lahat ng experiences ko dyan sa mga sing-along, minsan nakakaramdam ka ng parang hindi swak sa iyong lugar, di ba? Ay, nararamdaman mo yun. May gano'n, nararamdaman ko. Ayoko manadya. Siyempre, gagawin pa rin yung gagawin mo kasi pag tumunog na yung kakantayin mo, ikaw na yun. Transform talaga ako eh. Bihirang-bihira nga makikita mo ako may lyrics. Kabisado mo pa rin. Ay, oo. Wag lang yung kahapon ko lang pinag-aralan. Mas gusto ko alam ko yung istorya nung kanta. Saan nagpupunta yon para lumalabas lahat yan sa mukha mo. Pagka storytelling na yan. Hanga po ako sa kanya kasi pumapasok talaga siya. Alam niya yung kanta niya, may bagong kanta siya. Kami, Diyos ko, yung mga pinaglumaang kanta-kantahan lang. Kasi ako, komedyante po kami. Siya po talaga, singer po talaga siya. Pero kasi, alam mo yung punchline kasi noon, di ba ang nangyari nga kasi ginawa na siyang comedy bar. Hindi na siya yung sing-along. There was a time na sinasabi na sa akin ni Mr. C na ganun magiging comedy bar na nga. Sabi ko, palagay ko hanggang doon na lang talaga. Nung nag-a-abroad ka ba dati, Ferdy, nakaipon ka, di ba? Nagalaw mo ba nung pandemya yung pera mo lahat? Hindi na umabot nung pandemya. Siyempre matagal na panahon na yun, di ba? Medyo naipundar na ng kung ano-ano yun. Tapos siguro may natira kay Mother, nilagay sa investment. Pero hindi ko na pinakikialaman yun kung ano lang yung meron ako ngayon, yun na lang. Nung pandemya, ginawa ko nga, di ba? Kasi nababaliw-baliw. Pinaayos ko to, bumili ko nang hindi ko na naman mga kailangan. Sabi ko, hindi ko alam, baka bukas kasi wala na ako eh. Yun ang nasa isip mo. Oo. Parang kumbaga, mag-enjoy na lang. Dati-dati busy. Anong pakiramdam mo yung dati-dati, araw-araw? Ang hirap, para akong magkakasakit. Yung araw-araw ka lumalabas, ba? Akit panaog ako dyan sa hagdan na yan. Nakalimut ako ng kung ano, tatakbo na naman ako. Hindi ako mautos eh. Kasi ayoko rin nagagalit. Pag nagkamali ng bigay sa akin, napapasigaw ako minsan. Nakita ko kanina po mga kachika, nung dumating kami, ang kasama niya lang po niya dito ay yung nanay niya at ang tsuhin niya. Kamusta si nanay? Ayun, pagka wala ako sa bahay, syempre nag-aalaga sa kanya si Tito. Mahina na. Ang hirap, puro gamutan. Alam mo, nakikita ko sa talaga super love na labo nanay mo kanina. Yung kanina po yung kumakain kami. Kamusta ang pakiramdam mo? Lalo na pag aalis ka, may trabaho. Alam mo, minsan yung kasama ko siya kumain, namumuna yung luha ko habang sinusubuan siya. Pero kinakalaban natin lahat naman tayo pupunta ron, di ba? Manghihina tayo one time, and then God knows kung ano yung susunod sa atin. Kaya nga sabi ko, sana na-enjoy ni Mami yung buhay niya. Palagay ko naman na-enjoy niya. Nga lang, maaga siya naiwan ng daddy ko. Mag-11 years na. Kaya siguro siya nang hina na dahil hindi ayaw na niyang gumala, wala na siyang kasama. Hindi na siya maalit. Mahal na mahal mo ang nanay mo, no? Oo naman, minsan nasisigawan ko rin. Sabi ko, ma'am, may maintenance din naman ako. Nag-maintain din kasi ako, nagpapacheck up din ako. Sana kasi kasuhin natin yung paggaling natin. Yung minsan yung gamot, minsan nakakalimutan niya magbaon. Nagsasayangan ako sa panahon. Ngayon, isang mali mo doon medyo magsisimula ka na naman ulit. Ay, kasi wala na nga si daddy, wala pa si kuya. Ako na lang natira dito, wala na yung mga kapatid ko. Siyempre, kanya-kanya kami yung buhay. That although magaganda naman ang buhay nila, okay pa rin naman kami. Wala naman kaming reklamo. So, I still believe na eto, dinadaanan lang natin lahat ito eh. I mean, yung paglipat-lipat pala natin ng mga lugar, kailangan pa natin mag-grow lalo. Kahit na dati galing-galing mo na, kilala ka ng lahat, ikaw yung idol ni ganito. Hindi doon natatapos. Doon pa naman sinasabi ko na sa sarili ko, siguro darating ang panahon, may iba yung ikot ng mundo. Ito na yun. Ito yun. Pwedeng bumalik, pwedeng hindi, pwedeng sa iba na ang patutunguhan. Dumadating kasi napipikon ka sa mama mo, di ba? May pikon part. Kasi ito na yung panahon na mas mahahaba na kasi yung araw ng pagsasama nyo eh. Hindi katulad dati, maiksi lang. Kaya nga, yung di ba, God works in the most mysterious ways. Dati kasi, sandali ko lang makikita yan. Kasi nga, okay naman siya eh. Oo. Kaya mas mahaba na. Pagka, alam mo yan, tatayo lang siya. Pag naramdaman niya, kasi maingay itong sahig na to eh. Alam na niya, lalaba pababa ako. Tapos mamaya, bubukas siya ng kwarto niya. Dahan-dahan siya, pupunta ng kusina. Kain kami. Kahit di naman ako kakain ako. Kasi nag-e-effort si mama. Tapos minsan pinaghihimay ko siya kasi nakakatakot yung mga tinik. Minsan nagpunta na kami ng ospital. Talagang nagalit ako. Sabi ko, patanggal mo na. Ibangos paborito niya eh. Hinigop yung ulo. Pak! Natanggal naman.
Mabuti naman. Paano yung mga kapatid mo? Okay naman? Okay Intact naman. pa rin kayo? Yes, okay kami. Dinadalaw pa rin si mami araw-araw? Di halos. Hindi. Pagka hindi sila busy or pag may oras sila, yes, they come here. Paano kayo nagbabanding ng mama mo? Nilalabas mo pa rin? Kasi Oo. hindi na siya nakakalakad ng ano, di ba? Minsan nga ganito eh. Kasi ayaw niya mag-wheelchair talaga. Mayabang-yabang pa yan na ayaw niya eh. Hindi, mag-i-S1 tayo, ganyan-ganyan. Kaya mag-wheelchair ka. O sige, ganyan yan. Tuwa naman siya. Tapos pinagpipicturean ko siya dun sa kung ano yun, nasa lobby ng SM. Tuwan-tuwa na siya dun. Meron ka pa bang pangarap sa nanay mo parang gusto mong gawin para sa kanya? Eh kung pwede pa ba eh. Bakit hindi? Another house? Bakit naman hindi? Di ba? Imposible ba yun? Hindi naman. Hindi. Walang imposible. Lahat yan posible. Lalo Malay na mo. One sa'yo, masinop ka sa lahat ng bagay. Masipag ka. Eto, kasi one time, parang laging binabangungot. Parang ganon. Ako na lang yung gumigising sa sarili ko para lang. Kung hindi, tuloy-tuloy na yun, di ba? Then nagpa-check up na ako, ganyan. Tapos siguro nga, sabi ni Lord, hindi ka pa pwedeng wala kasi. Nanay mo. Kasi si mami namatayan na. Mahirap yan, namatayan ka ng anak, di ba? Oo, mas mahirap daw yun tanggapin. Kasi kuya nga, isa yun, di ba? Yun ang kinakatakot mo ngayon. Oo. Yung mga kaibigan mo, nandito pa rin, na nakikita ko dating kasamahan mo. Di ba wala na nga sila? Oo, nawala na. Nonoy, wala na. Kasi chocolate, wala na. Pero ang sarap sana yung trabaho natin sa sing-along. Masyado nang nag-evolve eh. Correct, hindi ka tulad dati. Dahan-dahan lang, swabe lang, di ba? Dahan-dahan. Habang dumadami kasi, mas maraming pumoporma eh. Nakaya ko rin yan eh. Di ba? Pero alam mo, minsan, hindi sa ano, pero hindi ko talaga bet yung hindi magkakaiba. Gusto ko magkakaiba yung magkakasama. Ako din. May pa-girl, may paminta, may lalaki, may babae. Correct. May bading na bading, ganon. Correct. Basta hindi pare-parehong nakabistida naman. Pero, well, kung ganon ang gusto nila, di ba? Personality lang naman po ito, hindi naman po sa kung saan pa man. Kasi yun ang nakasanayan. Siyempre, nag-evolve na, hindi na pwedeng may balik yung dati. Yun lang naman. Naglalaro ka rin ba? Ay, hindi. Pero nagpupunta ka doon. Nagpupunta ako doon. Nagper-perform ka Kasi din doon. too far for me, di ba? Tapos punong-puno ang schedule ko. Correct. Super puno. Dati punong-puno ang schedule mo. Ngayon, wala. Wala. Ano pakiramdam mo? Di ba meron tayong gano'n? Yung pag dati busy ako ngayon. Something's coming siguro. Something's coming. Baka pwede nang... mahilig talaga akong kumanta. Gusto ko ang lounge singing na lang eh. Na may konting joke. Ganun lang. Wala yung mga bugbugan sa stage. Wala na. Wala. Yung relax na, chill. Mas relax lang na medyo witty ka, ganun lang. I'm sure merong audience for that. Merong customers for that. Kasi hindi naman lahat gusto comedy eh. Correct. Diba? At saka as long na may boses ka pa rin, kahit saan ka pwede ilagay. Pero namimiss mo, ang dating kinagistan mo yung araw-araw ka umaalis, araw-araw uuwi ka ng umaga. Yung saka yung automatic yung gising mo, diba kahit hindi ka mag-alarm clock? Ganon. Ay, hindi na. Kung ano yung suot ko, simplihan na lang natin to, ganun lang. Saka nakakapag-set na ako naka-rubber shoes. Oo, diba? Na dati hindi na ginagawa yan, laging nakatakong yan. Dahil ka naka-leather. So tanggap mo na ang mga pagbabago sa sing-along? Oo, tanggap ko yan. Yung dati lang kasi, mas nagustuhan ko yung combinations nun. Pero ngayon kasi, hindi ko alam saan nanggagaling yun. Babae si ganun. Kasi actually masarap magpatawa pag nakadrag eh. Oo. Nasubukan ko na yun eh. Ang dali. Oo, kasi nakaka-costume pero ka pag na paminta ka medyo kasi yung character mo, mahirap. Oo, medyo naka-hold back ka ng konti. Challenging kasi pag hindi ka naka-aura na pamano. Pero I like it. Alam mo, minsan, di ba, minsan kaset kasi Ate Gay. Tawa lang ako ng tawa kay Ate Gay pag kaset ko siya. Mga experience mo sa sing-along na hindi mo makakalimutan? Yung masabihan ako ng lutang ka. Sinabihan kang lutang ka? Pero nagkaayos naman kami right away. Sino nagsabi sa'yo na lutang? Ano ito we're still growing during that time. Tapos nagkaayos naman kami ng kinabukasan. Pero nag-walk out ako noon. Ay? Tapos hindi nila alam saan ako nagpunta. Hinahanap ako na may-ari. Sabi ko, nakauwi na po ako. Pero nabangga ako, hit and run. Wala kasi ako sa hulog nga na. Parang nayanig ako ng konti doon eh. Kumbaga dapat siguro huminto lang ako somewhere, di ba? Nanggigil ako kasi sabi ko, hindi sa nauna eh. Know where you're coming from. Pero baka may mali rin ako. O kasi pag nasa sitwasyon kasi tayo noon, ang papanigan mo lang yung sarili mo eh. Hindi mo iisipin yung... It will take time naman kasi to accept it eh. Correct. Kumbaga kung di naman ma-accept, mayabang ka nga. Di ba? Dapat talaga tayo, willing tayong mag-accept ng mga pangit na sasabihin sa atin. Okay lang yon. Pero kung paulit-ulit na sinasabi na yon, hindi na maganda yun. Tsaka yung ano yan eh, united kayo lagi. Yung kumbaga para kayo nag-outing lagi. You look after each other. Correct. Baba, malalaglag siya, atakin mo naman. Ganon lagi pag sa stage time. Tapos minsan, ganito na nga ako, tapos may mga followers ka na parang binabago ko. Yung ayaw nilang maging ganon ka, ganyan-ganyan. This is my life naman, di ba? Alam mo, bilib ako din sa'yo. Yung kahit na ganyan ka, meron kang gusto
gusto na maging lalaki ka? Paano mo hinahandle yun na gusto ka nila? Ako, kinakaibigan ko lang. Kung gusto niya magpunta, punta kayo, tsikahan tayo, ganun lang. Pero, syempre nakakahiya eh. Nahihiya ako na, kumbaga yung, ang yabang ko naman kung ako sasama, hindi kami kakain sa labas. Kasama naman yung mga, kung sino man yung mga kadikit nila. Ganun lang. Sila may mga party sa bahay nila, pupunta ako, ganun lang. Para maibalik ko lang ba. Ang hirap naman no, kasi minsan nag-i-invite naman talaga ako ng guests eh. Correct. Oh, punta kayo ha, kasi nakasit kami. Kasama ko si Romel, si ganyan, si Wally, etc. etc. Nandyan pa rin sila? Andyan pa rin. Gusto nga akong bisitahin nung lately eh. Itong ang pinasukan ko eh, bigla naman nagsara. Pero pa saan? Magbubukas? Well, bubukas din daw sila para renovate daw eh. Sana madagdagan pa ang marami mong set. Kahit naman di marami, siguro 3 sa isang linggo, okay na yun. Oo, pero itong papasukan kong susunod, mukhang mag-aaraw-araw. Enjoy mo na. Malapit ka lang naman dito. Baka doon kunin ko na lang ng 2 araw sa kanila or 3. Para relax na lang din. Kasi hindi na rin kailangan ng magbabad ako sa labas dahil nga meron akong sick mom. Oo. Naging matigas ang ulo mo ba? Oo. Nung kabataan? Ay, hindi naman ganun katigas. Talagang ano lang ako, unstoppable sa mga lakad. Ang hilig akong gumimik. Ayun, ganun yan lang. yung mapigilan. Pero yung mga kung ano-ano, wala man kasi akong bisyo, yung mga kung ano-ano, wala akong ganun. Pero nahihigarilya ko, may inom ako ng alak, that's it. Minsan lang talaga, maabot talaga ako ng umaga. O, diba? Umaga talaga ako. Ngayon, hindi na pwede. Hindi na. Pero ever since naman kasi magmula nung dinadala niya ako sa palengke, ganyan lang ako, close kami. Kailan lang ito na hindi naging ano? Yung naging professional na akong Singer. dito, talagang ikot-ikot dito. Yung nag-abroad ako. Minsan nga, sabi ko, some parts ng life ko parang may nawala. Na-miss ko pa kaya medyo bumabawi-bawi ako sa sarili ko lang. Pero it doesn't make sense. Sabi ko at the end of the day, may trabaho ka na gusto mo. Andyan ang nanay mo. Oo, kahit ikaw yung kontrabida sa work, pero nagkakasundo kayo, mga ganon. Okay, andyan yung kompleto pamilya. Pero minsan talaga yung acceptance eh. Ako, madali naman ako mag-accept ng mga bagay-bagay. Dati hindi. At least na bago mo yun. Maano na ako. Kailangan mo talaga yun. Pabiktima rin tayo minsan eh. Minsan hindi na natin alam, tayo pala nag-uumpisa ng gulo. Gaslighting. So ano mapapayo mo sa mga kasamahan ngayon na sa pinagdaanan mo na sana wag na nilang magawa? Una-una sa lahat kasi, nag-uumpisa yan sa maliit na bagay. Unang-una, dumating tayo sa oras. Kasi pag yun ay naulit-ulit, lumalaki yung gulo, yung usok na magiging apoy yan. Kasi kahit sabihin, halimbawa ako, naiinis lang ako ngayon, yung mga sunod-sunod na, pagalit na to. At sasabihin ko lang na, okay ako. Okay ako sa'yo. Okay tayo, di ba? Pero, at the end of the day, alam mo ang ginawa mo, mali. Be sensitive din sa mga kasamahan ninyo kasi it's not only about you, it's about the group. Paano ka nga andar? Magaling ka? O di mag-isa ka mag-set? Wala kang gasolina, wala kang gulong? Paano aandar ang sasakyan, di ba? Ganun naman tayo, di ba, sa sing-along? Oo, kung sino yung patok, ilaban na natin nun. Sumuporta tayo kung sino yung patok. Doon tayo. Saka kung ano yung nakakatawa sa gabi talaga, yun lang. I-ano mo na, wag mo lang ipipilitin pa ulit, pukin mo na yung joke hanggang patapos na yung gabi. Yung parang na joke mo, overkill. May nagalit ng ganyan sa entablado. Nagalit, nagsumbong sa memeaan. Bakit daw? At nagsumbong sa may In-overkill kasi. Kung ano yung pinaka-nakakatawa ngayong gabi, hindi matatapos yung gabi. Ala? Talagang dire-diretso, hindi na napalitan yung joke. Ay, teka, overkill na tayo. Ako na makyat. Hindi kayo titigil. Tama na yung joke na yan. Kakanta na lang ako. Para maharangan lang, alam mo yun. Oo, para ma-break na lang. Oo, siyempre, ako pa minsan pagka yung hindi na ako nangiti, yung mata ko pa lang, di ba? Sige, gano'n sila. Yes, si Ferdy. May sindak factor. Siyempre, gamitin ko na rin yun. Oo. Alam mo, ang tingin ko talaga sa mga kasamahan ko yung iba, try hard. Mating ako sa ganun. Tapos yung galit na galit ako dun sa pag sinabi ko yung boses nito ay dito, hindi pala. Deaf pala siya. Melody lang siya. Hindi siya pwede mag-second voice. So, buwisit ka na naman. Nabubuhisit ako sa ganun. Kasi tatatlo na nga lang tayo. Tagi-isang boses. Hindi pa tayo buo, di ba? Kumbaga, sayang ng presentation kasi sabihin mong kukonti tao. Dadami yun, di ba? At saka yung word of mouth na ang galing nitong tatlo kasi nagkakasundo-sundo. Iba yun, di ba? Pero alam mo pa, isa pang nakikita ko dun sa mga, hindi lang sa bago, sa luma meron din ito. Di lima sila, blendingan sila. Dalawang boses lang yung narinig ko, hoy. Kasi alam niya po isang kasi yun. second voice, lahat nag-melody. Tapos in-octave yung melody, 3 voices yon. Alam mo niya Di na. parehong do lang yun, kung do,
di ba? Oh, di ba? Ganyan po siya. Kaya sabi ko nga, pag kaibigan mo si Ferdy, yung kaibigan mo, hindi mo lang siya kasamahan sa trabaho, maiintindihan mo siya kung saan siya nanggagaling. Kaya dapat intindihin mo siya para mahatak kanya, matututo ka sa kanya unang-una sa kantahan. Doon mo siya maaasahan talaga sa kantahan. Kasi doon talaga siya hinasa. Siguro kasi kahit naman nung elementary pa lang, pambato na yata ako ng eskwelahan namin. Memo? Oo, minsan nagtuturo na rin ako ng boses noon. Siyempre, hindi ko naman alam. Sabi ko, sana pala kinarir ko, no? Sinasabi ba ngayon na nagbago na si Ferdy Bernal? Oo. Malaki. Meron na akong hindi ko kailangan. Yung tolerance ko siguro mababaw na, kaya umiiwas lang ako. Tsaka age na rin. Sa edad Napagod ka na rin. Alam niyo po si Ferdy Bernal, magaling to. Pag may mga pa-show, isa to siya sa may pinakamaraming guest. Kaya hindi mo rin sasabihin masama ugali niya. Kasi ang dami niyang guest. Kasi kung masama ugali niya, wala siyang guest. Wala. Tinatrabaho ko talaga yun. Kasi yun ka talaga. Tsaka lahat ng kausap ko, kilala ko talaga. Ganong kalawak siguro yung memorya ko, no? Tsaka yung Metro Bar, napuno ko yun, ha? Ang laki nun, 1,000 plus ang capacity. 1,005? Nakakatuwa nga, ginawa nilang pinaparad nila lagi sa office yung concert. Kung paano ko ginawa yung traffic, wala pang isang gabi. Nung sinabihan ako ni Jo, sulat ako ng mga kakantahin ko. Tinraffic ko talaga paano ako magbibihis, alin yung intro, may bihis na dong magaganap, magic. Tapos, kakanta na ako ng mga balad-balad, tatawag ng guest. Ganun na nangyari. Ang ganda ng flow, sinadya ko yun. Kaya niyang siya director, siya lahat po. Kasi, choreography. Gamay na gabay niya po lahat-lahat yan. Ito pa, meron akong nabasa sa'yo, sa Facebook mo meron kang isang, yung nalaos, mga something like that. Ano yung post mo yun? Your Facebook kasi rin naman, it has to keep on running. Minsan naglalagay lang ako ng pandar. Para mag-usap-usapan lang. Usap-usapan lang, wala lang. Nasa sa inyo na kung papatol kayo, hindi. Alam niyo na. Ayun, ito patutsada ng mga losers na di pa sumikat na laos na, kala mo naman sikat. Ganon sila magsalita eh. Sino yan? Yung mga losers. Na-experience mo yan? Na-experience ko to, pero hindi ko naman pinansin kasi he's nothing. Vlad, he's nothing. They're nothing. Yan siya. Mas marami plural, di ba? Ganyan lang po siya, pag niyo po siya mga pero pag nakilala niyo po si Pert, ako po magsasabi sa inyo, naku, isa po ito sa mga kaibigan ko may tuturing sa sing-along. Pero at least, alam mo, masaya ako dahil pinagbigyan mo ako, nakita ko ikaw, kung ano na ang buhay mo ngayon, kung ano na ang tinatakbo ng karir mo, at yung pakikitungo mo sa nanay mo, yun ang nasaksayan ko ng bonggang-bongga. Kaya gusto ko matapos ang interview ito, mensahe para sa nanay mo kasi alam ko papanoorin niya ito. I-enjoy na lang natin ang bawat sandaling magkakasama tayo. Hindi natin alam kung mahaba, pwedeng maikli, pwedeng hanggang doon na lang, pwedeng mas masaya pa, pwedeng mas mahaba pa. Lahat hindi naman imposible. Pero syempre, ang hindi mawawala yung pagmamahal. Ang pagmamahalan natin sa bawat isa. Araw-araw. Alam ng Diyos na I'm doing my best para malagaan ka rin, mami, pero syempre minsan hinihingi ako ng pagkakataon na magtrabaho kasi nga medyo mahirap ngayon. Hindi ko mabibitawan basta-basta. Ganun talaga. Tingnan na lang, sa Diyos na lang natin lahat. Gagaling ka rin, ma, I'm sure. Still hoping. Salamat. Ay, salamat sa vlog na to, ha? Ano ka ba? Salamat, Pamela. Basta maraming salamat, Ferd. Ano ba? Sana more racket ka pa at more mga bars. Yun nga para sa'yo. Nakakatuwa. Nito lang umaga, sabi ko sana ko, Lord, kahit isang racket man lang kasi pupunta nga ako ng pa-fly ako, di ba? Wala akong masyadong perang dala. Bigla may tumawag sa akin. Sa 17 yung racket, 18 ang alis ko. Siguro ang galing, no? Dagdag bawas lang siguro din ng pera. Pag nauubos na pala siya, may dumarating. May ganun akong luck. Pag nakaipon yung pera, wala. Hindi siya madadagdagan. Mababawas. Pag mauubos na talaga siya, tsaka siya darating, babagsak. Pero hindi nasisiro. At least hindi ka natutuyuan. Yun ang importante doon. No? Alam mo kung bakit? Kasi mabait ka sa nanay. Laging mabait sa magulang, pinagpapala ni Lord. Kaya, naku, good luck and stay happy and stay healthy. Maraming salamat. Maraming salamat din. Thank you. And of course, I'd like to thank my mom. Siya nga pala yung tumahi ng doble cara costume ko. Siya yung nag-ano niya dito sa harap, sa studio. Sa harapan ko, ginawa niya. Galing. Yan naman ang memory. Thank you, Ferdy. Thank you sa inyo. Romel, Chika, magkikita tayo around. Yes. Kasi tapos sana makapag-set tayo, no? Oo, magkakasama tayo ulit. Oo, iba pa rin yung dati. O kaya gumawa na tayo ng concert. Why not? Laban. So with that, mga ka-chika, sa aking vlog, Dead Mang Mega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Thank you.
Dedma ang nega, Dedma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!